Super Pinas TV. Super Pinas TV. Exciting to mga lods. Auntie Claire versus Raul. Yusek, manghihingi lang po kami ng reaction ng Palace no, dito sa sinabi po na statement ni Representative Raul Manuel, and let me just quote what he said. Nagsabi na po ang impeached Vice President sa nahaharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo na naniniwala ang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice President hinggil sa paggamit niya umano ng public funds. Yet, the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagme-medal dito? Dahil ba may mga issue rin siya na ayaw niyang maungkat? Yan. Okay lang ba sa ilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan. Okay, Sinabi niya. we give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at paglanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kumbaga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konti. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. May pagganon-ganon na siya. Diyos ko, bagay talaga kayo. Actually, bagay talaga kayo ni Coque, ni Raul Manuel. Tama yan, mag-umpukan kayo. Bagay kayo, kasing level kayo ng utang. Yan ang problema. Pag itong gobyerno na to, hinahayaan na ang ibang katulad nila Raul Manuel at ibang mga makakaliwang grupo, hinahayaang mag-dominante at binibigyan ng plataforma. Traidor yan sila. Si Raul, kung ano-ano na naman ang pinagsasabi sa presidente. What do you expect, Auntie Claire? Sa bagay, pares naman talaga kayo mga traidor. Ay, alam ko na, partner. Narealize ko, Mark, sandali Kaya, feeling ko lang, baka kaya niyang pinili niya. Kasi di ba, pag pinili niya yan, for 5 years siya nandiyan dyan, makakalibot siya sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ng libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. So, di magagamit niyang stepping stone sa pag-campaign sa susunod na eleksyon. Kasi mahirap. Diba? Tandaan nyo ang pwedeng ibigay ni Secretary Dari Gadon ay hindi galing sa bulsa niya. Galing yan sa pera ng bayan. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. On the impeachment po, tatanungin ko lang kung may posisyon na po ba ang palasyo sa nangyayaring debate ngayon kung pwede mag-crossover sa susunod na kongreso yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. May kanya-kanya pong ideya dito. May nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or ika-characterize ng Supreme Court na continuing body kung parang nakukonsider siyang nag-terminate na or nag-expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. Kaya po, hindi niya po ito papakialaman. Wala po siyang anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po ng mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment. Dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin kung ano ang nasa konstitusyon, kung ano ang nasa batas at kung ano ang rule of law.
Follow up lang po, because the impeachment is a public accountability mechanism. Nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial, lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles of impeachment against the Vice President? Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po yan sakop ng ating Pangulo. Ang gusto lang namin to pong parating, sana po ay wag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Kasi marami po tayong nakikita, katulad po ng ibang mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay iwaksin nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil yan po ay solely the responsibility of the Senate. Magandang araw mga banateros. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw na ni Marcos na ituloy yung impeachment. Naku po. Mukhang mapapahiya ho. Nako. Sa tingin ko, kaya ito mga kababayan, tila umaatras ng bayag ito si Marcos na ituloy yung impeachment. Pakinggan po natin ang bagong press ko noon, yung kanyang mong kapatid mismo. Nabubulol na ako sa iyo. Na pagka pinag-uusapan si Marcos talaga, nabubulol. Diba po? Anyway, pag-usapan po natin ito Kasi alam nyo, may punto si Amy ngayon may punto si Amy. Tama si Amy dito ayan Sabi ko naman sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Yung mga Amy natics, palakpak ka na. Ito na, pag-usapan po natin Ito sa tingin ko, tama din yung sinabi niya dito kaya medyo, kung mapapansin ninyo, may sinabi nga si De Lima Sabi ni De Lima, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita. Sabi ni De Lima kay Marcos, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita pa kasi para hindi mix ang pinapahatid na mensahe sa taong bayan. Alam mo, hindi mix ang pinapahatid ni Marcos sa taong bayan. Talaga pong ayaw na niya. Alam niyo kung bakit? Eto kasi pakinggan natin. Relax. Ni Senator Amy Marcos mismong administrasyon ang ayaw daw na matuloy ang impeachment trial ni Bakit? Sara Duterte. Nauna sa balita live si News 5 correspondent ng Senado, si Mian Los Baños. Mian, paano yan nasabi ng presidential sister? Hi po, magandang hapon sa iyo. Naniniwala nga si Senator Amy Marcos na hindi lang yung mga senador na maka-Duterte, gaya nila, yung mga galing sa Duterte Block, ang gustong ipapasura yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niya, baka daw o duda niya, baka maging mga taga-administrasyon ayaw na rin ituloy ang impeachment trial na yan dahil mukhang kapos sa boto para daw makundik si VP Sara. Yan ang paniniwala ni Senator Amy Marcos. At tingin din daw niya, may ilang mga senador na parehas ng paniniwala sa kanya bagamat hindi na niya inisa-isa o pinangalanan ang mga ito. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na baka Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Yan. So parang sinasabi ni Amy ngayon mga kababayan, mapapahiya ako kasi kung itutuloy. Kasi tandaan ninyo, at least 1/3 of the House, ibig sabihin yung Senate, kung 24 ang Senado, abay kailangan po at least man lang 16 ang kailangan bumoto upang i-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, wala na po silang bilang na ganyan. Una-una, suicide yan sa kanilang mga karir kung boboto sila ng ganyan. Kaya nga, sinasabi dito ni Amy na mukhang malabo at sinasabi niya talagang kaya siguro ayaw na rin ni Marcos kasi mapapaya sila. Mantakin mo, napaya ka na ng 2025, mapapaya ka pa ngayon, di ba? Gago! Nakakahiya naman sobra-sobra nun. At isa pa, hindi lang po yan. Ako meron pa akong ibang pananaw at sigurado ako sa inyo, marami pa kayong pananaw. Hindi lang po yun. Kasi kung matatandaan ninyo, kahit po si VP Sara Duterte gusto niyo matuloy. Bakit? Siya yung dito siya yung delegates, pero bakit niya gusto matuloy? Baka merong pasabog. Hindi, sandali, linawin natin. Alam mo naman, maraming tanga dyan lalo na sa Malacanang. Pag sinabi nating pasabog, hindi ibig sabihin bomba. Ibig sabihin po nung pasabog, para po baka mamaya maraming ilalantad na sikreto na mga, kasi tandaan ninyo, maraming bitin Maraming bitin doon sa kwento ni VP Sara Duterte tungkol doon sa mga envelope, tungkol doon sa mga hinihinging pera sa kanya. Ako. Ladies and gentlemen, pag nag-impeachment,
ano po yan, talagang nationwide. Actually, baka nga hindi lang nationwide, baka buong mundo manood dyan. Kahit yung ibang foreigner manood po dyan. Siyempre, grabing ingay ng mga Duterte sa ibang bansa So baka mamaya mas lalo mabuking ang administrasyon. Kasi dyan maglalabasan yung mga nanghihingi. Di ba? O mga kumukomisyon. So talagang sa tingin ko, kaya nga gusto ni VP Sara Duterte. Kaya nga alam mo, nung una, hindi ko naintindihan yung punto rin ng ibang mga senador, bakit gusto nilang matuloy. Kahit sila ay kaalyado ni Pangulong Duterte, bakit nila gustong matuloy? Kasi pala, sa tingin ko, meron silang gustong lumabas na mga sikretong mabubunyag. Kasi ultimo si VP Sara gusto niya lumabas di ba? Gusto niya mismo talagang harapin. Although yung abogado niya, of course, if you are a lawyer, you would rather not go to that matinding trial. Malupitan po yan, ubos oras lahat, marami yung maantala na trabaho dyan. Kaya nga sa tingin ko, tama ito sinasabi ni Amy Marcos na sinasabi niya ngayon na baka ayaw na rin talaga ng administrasyon. Hindi lang sa, sa tingin ko, hindi lang dahil sa bilang, kundi maraming mabubunyag, di ba, na sikreto at kabahuan ng administrasyon na ito. Olat na nga sila, mabubunyag pa yung sikreto, kawawa na ang 2028. Hindi, kaya nga tingnan ninyo, bakit mismong si Speaker Romualdez medyo, nung sinabi niya, galangin na lang natin ng si Chis Escudero kung anong gusto niya. Hindi, alam mo, ito mga kababayan, siguro nung una, syempre, gusto nilang matuluyan o mag-ingayan kasi tandaan niyo nag-election di ba? Akala kasi nila, ang purpose nila, i-damage ang mga Duterte. Yun ang kanilang purpose damage ang mga Duterte sa 2025. Nung hindi naging effective, wala nang purpose yung impeachment. Wala nang purpose yung impeachment. Kasi, kita nyo naman, talo na Talo na yung mga kandidato at siguradong marami na hong papanig dito sa mga Duterte. Pagka mapapahiya pa sila uli, yan ang sinasabi. Pero po, balitang-balita kahapon yung umikot na draft resolution para ipapasura yung impeachment complaint. Ilan bang draft ang nakaabot o umikot na dyan kay Senator Amy? Sa press conference, Senator Amy Marcos kanina po, sinabi niya umabot sa 3 yung nakita niyang draft resolution hanggang kahapon. Biro nga niya, parang nagmumukha na raw group effort yung nangyayari dyan sa resolution na yan. Dahil kanya-kanyang input daw yung ilang mga senador. Mismo si Senator Amy daw, meron siyang input. Sa kanya po, maliwanag mo lang, huwag lang daw sanang questionin yung sinasabing bagal ng Senado sa pagtakil ng impeachment case ni Vice President Duterte. Sabi niya, gusto niya rin sitahin, questionin yung validity ng pag-akyat ng Kamara ng impeachment complaint mula sa kanila papuntang Senado. Kasi sabi niya, apat yung impeachment complaints, bakit yung pang-apat na ang inakyat? Inupuan din daw ng 2 buwan at sa huling araw ng sesyon ng Pebrero, doon lang din inangat sa kanila. Yun yung sinasabi nating kagahapong video, di ba? Kain na lagi silang paulit-ulit na porpit na yan. I-porpit nyo mga mukha nyo. Kayo nga pagkatapos ninyong i-late ipasa yung impeachment complaint, porpit kayo. Mangaragin nyo Senado ngayon. Gusto nyo kung ano yung ginawa ng Kamara na hindi na dumaan sa due process, gusto nyo ganun din na Senado. Tapos ang dahilan nyo, dahil porpit na yan. Yeah. Itong mga alam mo yung mga bobo, lalo na yung mga bobong vlogger nila Marcos, gamit sila ng gamit ng salitang porpit, hindi naman nila maintindihan. Alam mo, bobo Mantakin mo ngaragin nyo yung Senado dahil sa hindi nyo pagdaan sa tamang proseso diyan sa Kamara, ngangaragin nyo ngayon yung Senado. Tapos isadahilan nyo yung portweed. Mga gunggong pala kayo, kung binigyan nyo sana ng 20th Congress yan, di mahaba ang panahon para talakayin yan. Di ba? Binadali ninyo. Bakit? Akala ninyo madadamage ang administrasyon ni Pangulong Duterte o yung kanyang mga kandidato, di ba? Wala. Ngayon, feeling ko tama, mukhang may pakiramdam din ako na ayaw na talaga ni Marcos Hindi dahil sa ayaw niya. Ayaw niya dahil alam niya mapapahiya na siya. Di ba? Yun talaga yun Mapapahiya ka talaga Amantakin mo yung bilang ng Senado ngayon. Most of them talagang ayaw na rin sa pamamalakad mo. Yan. Ilan na lang sip-sip dyan. Kaya gawin nyo na Senador si Torre. Sobrang kasip-sipan niya kay Marcos. Mamaya, pag-usapan natin niya si Torre, meron tayo nilabas na reel. Kala ko, grabe. Talagang trending.